Magandang araw! Kumusta mga bata? Nandito na namang muli si Teacher Rana upang samahan kayong mag-aral at matuto sa isa na namang panibagong aralin sa edukasyon sa pagsunod sa mga tuntuning itinakda ng tahanan at ng paaralan. Para madali niyong maunawaan ang ating aralin, mayroon akong ikukwento sa inyo. Mga bata, narinig niyo na ba ang kwento tungkol sa batang gamo-gamo at ang liwanag? Bakit kaya napahamak ang batang gamo-gamo? At iyan ang ating aalamin sa aking ikukwento. Handa na ba kayong makinig? Ang batang gamo-gamo at ang liwanag.
Muling isinalaysay ni Boots is a pastor. Napakadilim sa kakahuyan. Isang inang gamo-gamo at kanyang anak ang naghahanap ng ligtas na lugar na mapagpapalipasan nila ng gabi nang matanaw ng batang gamo-gamo ang kumukuti-kutitap na liwanag sa di kalayuan. Nanay, puntahan natin iyong liwanag. Yakag ng batang gamo-gamo sa kanyang ina. Humantong ang mag-inang gamo-gamo sa isang kubo sa gilid ng kakahuyan. Ang liwanag na nakita nila mula sa kakahuyan ay nanggagaling sa isang lampara sa ibabaw ng isang maliit na mesa. Tuwang-tuwa ang batang gamo-gamo sa liwanag. Ang ganda ng liwanag, nanay! Bulalas niya. Ang sarap sigurong lumipad-lipad sa paligid nito. Siya nga, maganda at nakakalibang. Wika ng inang gamo-gamo. Ngunit, huwag kang lumapit ng masyado at baka masunog ang iyong mga pakpak. Masayang lumipad-lipad ang mag-inang gamo-gamo sa paligid ng liwanag. Nang malapit ng maghating gabi, ay sinabi ng inang gamo-gamo na tumigil na tayo at magpahinga, anak. Naku, nanay, hayaan niyo munang manatili ako rito sa liwanag ng mas matagal. Mauna na kayong mamahinga at susunod na lamang ako. Pakiusap ng batang gamo-gamo. Sige, ngunit sandali lamang, anak, ha? Wika ng inang gamo-gamo. Muling pinaalahanan ang kanyang anak na huwag masyadong lumapit sa liwanag dahil tiyak na masusunog ang mga pakpak nito. Pangako, nanay, wika ng batang gamo-gamo. Nagpatuloy ang batang gamo-gamo sa paglalaro sa paligid ng lampara. Labis na pinagtaka niya kung ano ang taglay ng liwanag at nakapagbibigay ito ng marayang liwanag. Alamin ko nga, wika niya sa sarili. Tuluyang kinalimutan ang babala ng ina. Diretso sa ilaw, lumipad ang gamo-gamo at agad nagliyab ang kanyang mga pakpak at nasunog. Tinangka niyang lumipad palayo, ngunit sa halip ay nahulog siya sa sahig habang patuloy na inuubos ng apoy ang kanyang mga pakpak. Kinabukasan ay nagising ang inang gamo-gamo. Nagtaka siya kung bakit wala sa kanyang tabi ang kanyang anak. Lumipad siya papasok sa bahay at pinuntahan niya ang lampara sa mesa. Wala ng ilaw ang lampara. Hinanap ng inang gamo-gamo ang kanyang anak. At anong hinagpis niya nang makita niya ito sa sahig? Wala ng buhay at sunog ang mga pakpak. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ano nga ang pamagat ng ating kwento? Magaling! Ang batang gamo-gamo at ang liwanag. Ano ang nakita nila sa kakahuyan? Tama, nakakita sila ng liwanag. Saan daw nanggaling ang liwanag? Magaling! Sa isang lampara. Alam niyo ba, mga bata, na ang lampara ay isa sa mga sinaunang kagamitan noong wala pang kuryente? Ang lampara ang ginamit para magkaroon ng liwanag sa dilim, lalong-lalo na kapag gabi. Kung dati ang lampara ang ginagamit para magkaroon ng liwanag sa dilim, ngayon naman ang lampara ay ginamit sa tuwing nawawalan tayo ng kuryente o nagkakaroon ng brown
Mga magulang, lalong-lalo na kapag wala sila sa ating tabi. Nariyan niyang sasabihin sa atin, anak, sundin mo ang ate mo habang wala ako. Anak, maligo ka na. Anak, huwag kang malikot. Anak, ano ba? Ano ang mararamdaman mo kapag paulit-ulit kang pinaalalahanan ng iyong mga magulang? Kayo ba'y maiinis, matutuwa, o magagalit? Bakit sa tingin ninyo ginagawa nila iyon? Naranasan niyo rin ba na lagi kayong sinasabihan ng iyong magulang na matulog sa tamang oras, maligo araw-araw, pati ang palaging pagkain ng gulay? Ano nga ba ang dapat mong gawin sa mga bilin na iyon at lahat ng inuutos? Nagpapakita ng pagiging magalang at pagiging masunurin. Unahin na natin ang unang larawan. Anak, nasaan ka? Po, narito lamang po ako, inay, sa kwarto. Ano ang napansin ninyo sa usapan ng mag-ina? Ipinakita ba ng bata na siya ay ito ay alituntunin sa harap ng hapagkainan? Ipinapakita ng bata na nagdasal muna siya bago kumain. Kaya, ang batang ito ay nagpapakita ng pagiging magalang at pagiging masunurin. Ang pagsunod ng mga tuntunin na itinakda sa tahanan ay
pagpapakita ng pagiging magalang at pagiging masunurin. Maraming alituntunin sa ating tahanan, tulad na lang pagliligpit ng higaan, paglilinis ng silid, pagliligpit ng pinagkainan, kumuha ng lapis at papel at sabay-sabay nating sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Panuto. Kulayan ng pula ang hugis parisukat kung ang gawain ay nagpapakita ng paggalang at pagiging masunurin. Kulay berde naman ang ikulay kung hindi. Gawin ito sa sagutang papel. Good luck! Number 1. Inay, ako na po ang maghahatid ng
na sumagot ang tatlong bata. Opo, itay. Letter D. Mga bata, magsi-CR lang si mama. Bawal umalis sa hindi sinunod ng bata ang utos na kanyang nanay na pagbigyan ng tubig ang kanyang kapatid. Tama ba ang inyong lahat ng sagot? Magaling mga bata. Okay, nandito na tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 3. Pagmasdang mabuti ang mga larawan at basahin ang dialogo. Paano mo maipapakita ang pagiging magalang at masunurin sa bawat sitwasyon? Pumili lamang ng isang sitwasyon at isulat sa speech balloon ang iyong sasabihin o tugon. Isa lamang ang pipiliin. Ito ang unang sitwasyon. Kung ikaw ang bata na sasabihan ng nanay, ano kaya ang iyong isasagot? Anak, ayusin mo na ang iyong mga gamit bago ka matulog. Pangalawa, anak, uminom ka na muna ng gatas bago matulog. Baka makalimutan mo. Ano kaya ang dapat mong isagot? Pangatlo, gabi na. Matulog ka na. Maaga ang pasok mo sa paaralan bukas. So kung ikaw yung batang pinagsasabihan, paano mo maipapakita ang pagiging magalang at pagiging masunurin? Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto. Good luck! Okay. Tungkol saan nga ang ating tinalakay sa araw na ito? Magaling! Tungkol sa pagpapakita ng iba't ibang paraan ng pagiging masunurin at pagiging magalang. Paano natin ito maipapakita? Magaling! May papakita natin ito sa pamamagitan ng pagsagot kaagad kapag tinatawag. Ano pa? Paano mo pa maipapakita ang pagiging magalang at pagiging masunurin? Mahusay. Sundin lamang ng maluwag sa dibdib kapag inuutusan. Gagawin ng may kasiyahan ang mga bilin o utos sa inyo ng mga nakatatanda na kasapi ng pamilya o kahit ng mga tao na nasa paaralan. Okay, at syempre sundin lahat ang mga tuntunin o itinakda sa tahanan o paaralan.
Okay, bakit nga ba mahalaga na tayo ay maging magalang at maging masunurin? Ano ba ang mabuting na idudulot nito sa atin? Magaling! Mahalagang sundin at gawin ang mga tuntunin, mga bilin o utos ng mga magulang o mga guro para tayo ay malayo sa kapahamakan. At para sa ating pagtataya, gawain sa pagkatuto bilang 4, tingnan natin kung meron talaga kayong natutunan sa ating aralin. Ang gagawin ay buuin ang sulat ng pangako. Gawin ito sa sagutang papel. Okay, narito ang sulat ng pangako. Isulat niyo lamang sa patlang ang tamang sagot. Ito ang magiging buod sa inyong mga natutunan sa ating aralin. Kopyahin lamang ito sa papel. Mahal kong nanay at tatay, ako po ay nangangako na mula sa araw na ito ay magiging patlang na po ako. Ako po ay patlang kapag ako po ay inyong tinawag. Susundin ko rin po ang tuntunin na inyong mga itinakda. Mahal na mahal ko po kayo at isulat sa ibaba ang inyong buong pangalan. Good luck! Muli, ako si Teacher Rona. Maraming salamat